Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong sinabi ni Sara para i-deny yung mga akusasyon ni Ramil Madriaga. Ang sabi niya, Madriaga's accusations nothing but noise meant to undermine possible presidential bid. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan sa response ni Sara Duterte? Ang mga ganito mga kababayan na denial. Sabi mismo ng kanyang tatay, denial is the weakest defense. Di ba po, mga kababayan? Hindi tayo nagsabi niyan, yung tatay niya. Ngayon yung sabi ni Digong, nung inaakusa nila, mga kababayan, si President Bongbong Marcos nang kumakalat na pulburon video. Backfire niya, Mr. Maravillas. Backfire palagi yung mga sinasabi po nila. Yung video naman talaga po, fake yun. Kahit hindi yun i-deny, mga kababayan ng ating Pangulo, kitang-kita man po na talagang piki. Sila lang naman mga kababayan ang naniniwala doon sa pulburon video. Malayong malayo sa itsura ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero anyway, sige, gamitin natin ang argumentong yon, mismong statement ni Digong, tatay ni Sara. Kasi nag-deny si Sara. O diba? O i-quote natin yung sinabi ng kanyang tatay mismo na ang denial daw is the weakest defense. So yung denial ngayon ni Sara Duterte, doon sa naging akusasyon, aligasyon ni Madriaga, iyon ang pinakamahinang defense. O diba? Mga kababayan, backfire lang po sa kanila, yung mga pinagdadaldal nila. Yan sabi ni Sara, nag-deny. Madriaga's accusations nothing but noise meant to undermine possible presidential bid. Pinapalabas niya, sinisiraan lang siya, mga kababayan. Kasi para daw hindi siya manalo. Ano naman yung problema mo? Di ba confident kayo masyado na mananalo? Di ba niya, Mr. Maravillas, may kalaban na siya, no? May lumitaw ng kalaban, si Sara Duterte. May lumitaw na po si DILG Secretary, Jombik Rimulya, nag-announce na. Ayan o, sa interview kahapon ng ANC ni Karen Davila, sabi ni Jombik Rimulya, presidential bid possible. Sabay palabas nitong siguro mga supporters nila, supporters din ni Jombik Rimulya kasi open daw siya. O ito na, tandem ni Rimulya Hontiveros. Paano kung sila mag-tandem sa 2028 eleksyon, Rimulya Hontiveros? Di ba? Ayos na ayos. May kalaban na si Sara Duterte. Pumoposisyon na mga kababayan yung ilan sa mga interesado. Ang sabi ni Jombik Rimulya, pwede siya, basta tuwan-unawanan niya kami. Ibig sabihin, walang iba, kundi sila lang niya ni Sara, naniniwala si Jombik Rimulya, mananalo siya. Ni niya, Mr. Maravillas, yung masasabi mo? Lahat po, may karapatang mangarap. Diba? Kaya tayo naman po, wala tayong problema na kumandidato kahit sino, pati si Sara Duterte, para mabigyan ng pagkakataon yung mga mamamayang Filipino na makapamili ng magiging susunod na leader sa 2028. Wala man tayong problema dyan. The more the merrier. So pinofloat na mga kababayan ni Jombik Rimulya, the possibility, testing the waters, paano ang mga mamamayang Filipino tatanggapin ang possibility na siya lalaban sa pagkapangulo. Di welcome. Di ba? Everybody, bawat mamamayang Filipinong kwalipikado, pwedeng mag-file ng Certificate of Candidacy. O ngayon, going back dito sa sa sinasabi ni Sara Duterte, to undermine daw, ito yung intensyon. Undermine yung possibility ng kanyang presidential run. Yun ang intensyon ni Madriaga. Di niya, Mr. Maravillas? Kumbinsido ka sa depensa ni Sara Duterte? Ang sabi nga ng kanyang tatay, denial is the weakest defense.
Ngayon, nag-react din mga kababayan si Pulong. Sabi ni Pulong Duterte, itong anyang mga pag-atake laban sa kanyang kapatid na si Sara, double standard niya. Paulo Duterte said, the moral outrage niya in the country has become selective, pointing out that Vice President Sara Duterte is treated as guilty in public discourse despite the absence of formal charges or judicial findings. May formal charges sa kanya, yung impeachment po, at sa formal charges. Kaya lang po, yung mga kaalyado ninyo sa Senado, inarchive. So, imbes na hayaan yung trial, hindi nangyari yung trial. Di ba? Kaya nga po ngayon, may plunder case na final sa kanya sa ombudsman para dumaan sa tamang proseso. At that case filed sa ombudsman, that is a formal charges. Ngayon, hindi kasi niya sinasagot ng maayos. Laging umiiwas. So hindi mo masisisi ang mga taong isipin na talagang may kasalanan kasi umiiwas. Ang tao kasing walang kasalanan, hindi umiiwas sa mga asunto tulad ng Marcos family. Hindi iniiwasan yung asunto. Hinaharap frontally. O ngayon, si Executive Secretary Ralph Recto finailan kahapon ng malversation and plunder ng isang grupo in relation doon sa sa 60 billion PhilHealth Fund. Napakaganda ng sagot ni Ralph Recto po. Plunder graft cases filed versus Recto Ledesma over PhilHealth Fund transfer. Napakaganda ng reaction ni Recto. I respect every citizen's right to seek redress before the courts and will fully cooperate with the Office of the Ombudsman during the conduct of preliminary investigation. I welcome the opportunity to clarify the issues raised by the Save Philippines Coalition with representation by the Office of the Solicitor General. O diba? Dapat ganyan po ang isang public official. Handa na harapin yung mga akusasyon. Pero si Sara galit na galit. Mga Duterte po, galit na galit, iwas pusoy. Kung wala kang itinatago, anong rason na iwasan mo na sagutin ng maayos imbes na blanket denial? Hindi ba po? Mga kababayan, tulad ng naging aligasyon po ni Madriaga. So ang tawag natin dito mga kababayan, Sara's ghosting. Sara's ghost pattern. Ghosting po. Mga kababayan, ang ginagawa po ni Sara Duterte sa pag-depensa sa mga aligasyon laban sa kanya. Tulad ng paglabas po ni Mary Grace Piatos na hindi man kilala kung sino si Mary Grace Piatos hanggang ngayon. Di ba po? O ngayon, sabi ni Sara Duterte doon sa kanyang statement, hindi ko man niyang kilala si Madriaga. What? Wala niya akong kinalaman dyan. So wala pong counter affidavit siya. Nag-execute ng affidavit yung tao, si Madriaga. And in fact, mga kababayan, sinabmit ng kanyang abogado ni Atty. Palad sa ombudsman for the ombudsman to start an investigation, evaluation doon sa mga naging allegation po. And I think ngayon po, nasa proseso ng evaluation yung ating ombudsman. Sana naman po, si Ombudsman Boyeng Rimulya, aksyonan ito agad-agad mga kababayan. Kasi walang counter affidavit itong si Sara Duterte. Walang dokumentong pabulaanan. Press statement lang lagi. Wala siyang malinaw na paliwanag mga kababayan. Sa batas po, negative defense po ito. Kapag may may affidavit tulad ng in-execute ni Madriaga at hindi po sinasalag ng ebidensya, nananatili itong may bigat. Mabigat yung mga binitawang mga akusasyon, aligasyon po ni Madriaga na yung pagtakbo ni Sara Duterte, pinunduan po ng pogo at ng drug money, hindi lang milyon, billions. At ang ginagamit na pang-deliver, hindi na mali-maleta, Bios at Grandia na po. Yung alleged 1 billion, diniliver, nakalagay sa Grandia. Matindi. So ang mga kababayan, ghosting in ghost, tulad ng mga beneficiaries ng confidential funds, hindi na bago po sa pamilya Duterte. Naalala ninyo sa Davao, nandun yung mga na-discovering mga ghost employees, may mga ghost projects, gusto ngang busisiin ng Congress, ghost beneficiaries tulad ng
confidential funds, na hindi malaman yung tunay na identity. Totoo ba yung mga naging beneficiary mga kababayan ng 125 million confidential funds ni Sara? So itong mga sistemang ito dekada na at paulit-ulit na nangyayari. At dahil wala pang napapanagot mga kababayan, inuulit lang. Kaya importante talaga po yung accountability. Ito yung report ng Rappler mga kababayan. May 24, 2018 tungkol sa mga questionable workers sa Davao City. 11,000 questionable workers flagged by the Commission on Audit. Ito yung report ng Verafile, Davao City Ghost Employees Early Funders of Duterte's AG Case. Written by Ellen Tordesillas, October 23, 2024. Mahilig sa ghosting talaga po. Lahat ghost. Pati paliwanag ghost. You see? Yan ayon sa Commission on Audit, 11,246 contractual workers na walang sapat na patunay ng trabaho. 2012 hiring spree, huling buong taon ng termino ni Sara bilang mayor. 110 consultants sa opisina niya, walang proof of services. Noong 2017, na-discover din ng COA na nasa payroll pa rin ang mga kadudadudang contractuals. Ibig sabihin, walang reforma dahil may red flag na, kahit may red flag na. Ganon mga kababayan. Sa testimony ni Arturo Las Cañas, na isang DDS insider, tumanggap umano siya ng 68,000 pesos buwan-buwan galing sa Davao City Government. Pinag-aambagan ng 10 hanggang 12 ghost employees. Sa panayam ng Vera Files, malinaw ang pahayag, ginamit ang ghost salaries para pondohan ang AG case. So ito ay public funds na ginamit sa krimen. So ito yung report ni Tordesillas sa Vera Files, Davao City Ghost Employees, Early Funders of Duterte's AG Case. So sabi dito, the House Quadcom Committee, Quadcom, which has uncovered gruesome information in its investigation of AG case, is now into tracing the money trail that financed former President Rodrigo Duterte's brutal war on drugs. It would be helpful for the Quadcoms to retrieve the interviews given by self-confessed Duterte's death squad, Arturo Las Cañas, informer and member Edgar Matubato. Yan yung sinulat mga kababayan ni Ellen Tordesillas ng Vera Files. So kung may ghost employees sa Davao, sa DepEd naman po, may ghost students. Ghosting po, mahilig sa ghosting. Ayan ghost students sa DepEd, 52 million pesos na halos mawala. Noong si Sara Duterte ang sekretary ng DepEd, 52 million ang muntik nang mapunta sa ghost students. 12 mga pribadong paaralan ang sangkot. Walang totoong estudyante pero may bayad. So ito pa, 19,000 ghost students at 239 million na refunds. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, 19,000 ghost students sa gas TPE. So mabuti na discovery mga kababayan. Kaya yung inaasahang refunds niya abot ng 239 million. May paaralang nagbalik ng 80 million at 68 million. So ang tanong mga kababayan, kung walang ghost students, bakit may ganitong refund? Di ba? Buti na lang na-discovery po. Ang kita ninyo, paulit-ulit lang, may pattern. Tapos, yung alam na natin mga kababayan, yung confidential funds, 125 million, another ghosting. Kasi yung mga beneficiaries doon, yung mga nakasulat mga kababayan, sa acknowledgement receipts, sabi ng Congress sa kanilang investigasyon, hindi malaman ang totoong identity. Kasi chinek po yung mga pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, walang birth certificate, marriage or death record sa PSA. Pina-check po ng Quadcom, lahat pike. So ginamit po yung mga pangalan para makapag-disburse ng milyon-milyong salapi mula sa kaba ng bayan. Ganon katindi. So sa accounting
at kriminal daw mga kababayan. Malinaw ito. Isa itong malinaw na prima facie anomaly, patunay ng anomalya. At ngayon yung latest po, itong affidavit ni Madriaga na blanket denial po ang ginawa ni Sara Duterte. So payag kayo na ganun lang, blanket denial yung statement po ni Sara. So malinaw ang pattern po ng pag-uugali po ni Sara Duterte. Malinaw po na ang pananagutan ay hindi na po maiiwasan. Kasi po sa batas, kapag paulit-ulit yung modus, hindi po siya coincidence. Ito ay malinaw na intent. So sa hostisya mga kababayan, hindi pwedeng magtago sa mga multo, sa likod ng multo. Kapag pera na ng bayan yung pinag-uusapan po, wala dapat na hindi ko kilala. Dapat po may pananagutan. Tama po mga kababayan. Hindi po pwede yung laging iwas pusit palagi. Tama pa? Di ito Mr. Maravillas, yung naging statement na ngayon ni Rimulya, John Vic Rimulya, na ang binisita daw ni Sara, hindi man si Madriaga, kundi si Tebes. Ayan On Madriaga's claim, Sara Duterte visits BGMP, but for Tebes, sabi po ni Rimulya. She went there, but she talked to Arnie Tebes, sabi po ni John Vic Rimulya. Sabi po ng abogado ni Madriaga, nag-refuse daw kasi si Madriaga na makipagkita kay Sara Duterte kasi nakalata na. So possibly yun ang cover ni Sara Duterte, si Tebes yung pupuntahan, pero kasama sa intention niya, mga kababayan talaga, yung main intention niya is to talk to Ramil Madriaga. Kaya importante talaga yung pag-iimbestiga nito kasi sinumpang salaysay yung naging akusasyon, aligasyon ni Ramil Madriaga. Tama po mga kababayan. Yan ang sabi ni Atty. Palad. So hindi po obra rito yung isang blanket denial lang. Kasi mismong tatay ni Sara yung nagsabi, denial niya is the weakest defense. Nagamit tuloy yung mga sinasabi ni Digong. Nagamit tuloy sa kanyang anak mga kababayan. Siya yung nagsabi niyan Di gamitin din natin. Denial is the weakest defense. Totoo naman po na weakest defense talaga. Pero yung mini-mini nila na video ng ating Pangulo, Polvoron video, ay hindi mag-deny yung ating Pangulo doon sa sa Polvoron video. Kaya hindi yun pinapatulan. Halata naman po na talagang piki. Ang mismong magdi-deny doon, yung mismong Polvoron video, pinapakita nila na malinaw na piki. Hindi mo kailangang i-deny. Diba po? Mga kababayan, ayan man lang ang ating short video ngayon.